Tungkol Ipag-aari daw nga naman niya yung yung karsada. Ten. Sagabal po sa karsada eh. Nilalagay lang po yan pag sir, pag may okasyon. Sir, masyado kasi yung matanda ngayon. Iwan ko kung bakit galit na galit siya sa akin. Lahat na lang nagalaw namin dito sa bahay. Nagagalit siya. Totoo ba na tuwing okasyon lang nitong umano'y kabilang panig na si Virgie Santino na tinatayo yung tent? Pag may okasyon po kaya lang, hindi na po nila naaalis o nakusikahin. Pag sinita, pinakiusapan ko na po yan eh. Kasi yung pong manugang yan, dati po naming empleyado. Eh di sir, applies to all. Kung siya din meron, baklas lahat yan. Eh yun na lang Walang po kayo. exempted. Tama. Pag ako nakapunta dyan, ikukumpiskahin ko lahat dyan. Mhm. Ang mali ay mali, ang tama ay ang ating ipatutupad. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Matanong ko lang ma'am, no, ano bang klaseng, ma-describe mo lang sa akin, ano bang klaseng lugar yung iyong kinatitirhan? Yung relocation nga po, row house, dikit-dikit, harapan, So sa parang karsada. itong residential area Ayan na po, oh. government na pabahay. Opo. Tama ba? Ikaw ay mahigit 12 years nang naninirahan po doon. doon. And ikaw nirelocate ng government Opo, doon nung kasama araw. yung anak ko dahil Okay. siya po nakapangalan. Okay. Dahil ako po ay senior na. So parang in-award yun sa inyo, tama po ba? Doon sa anak ko po. Okay. Nasubukan nyo ba kausapin itong local government? Sabihin sa kanila na, oh sir, hindi na aksyonan ng inyong barangay ito. Meron bang ganun? Lumapit na po ako kay Mayor, nagsulat na nga po ako. Nagsulat ka din kay Opo. Mayor. Tinatakan nga po. Sinabi ng staff? Na feedbackan ka ba or wala? Antayin niyo po, sabi sa akin ang Kailan ka aksyon. lumapit? Hindi ko nadala yung, may papel nga Hindi, po anong eh. petsa? Natatandaan nyo ba kung ngayong taon, last year, Last month po, last month? Lumapit ka sa kanila? opo, may sulat nga po, may naiwan doon eh. Sabi, antayin na lang ang aksyon. Mhm. Itinawagan din ang si Kapitan daw. Tatawagan si Kapitan. So hanggang kasalukuyan, wala pa rin? Wala po hong aksyon. Mhm. Okay. Nakipag-usap ka na ba doon sa iyong kapitbahay? Opo, minumura naman po ako niya eh. Anong mga pangangatwiran? Hindi po mura, bawal po mura ngayon, no? Anong mga pangangatwiran sinasabi ng iyong kapitbahay sa iyo? Ipag-aari daw nga naman niya yung yung karsada. Tapat niya yung bahay. Tapat ng bahay niya po. Bakit niyo po din na parang nire-request na matanggal itong umani tent? Sagabal po sa karsada eh. Kita niyo po dun sa picture. Sa gabal sa kalsada? Wala, Opo. wala ba kayong previous na alitan nitong kapitbahay na to? Yan po, mayroon kaming alitan dahil unang anuhan po niyan, siya ng tubig. Nilagyan niya ng hose doon sa may hagdanan ko. Mhm. Nung bababa ako, nasabit yung aking paa doon sa hose. Kamuntik akong nadapa. Di ang ginawa ko, tinanggal ko. Tapos pumunta siya sa akin, pinagmumura niya, bakit ko daw tinanggal So yun. doon nagsimula? Doon po Yung nagsimula. alitan. Ma'am, ano pong masasagot natin regarding po dito sa reklamo ni Ma'am Jane? Nilalagay lang po yan pag sir, pag may okasyon. May mga katabi ka ba dyan? Kasi mas maganda sana kung tayong solo lang nag-uusap, no, para hindi magulo. Ito bang tent, sigurado ka tuwing okasyon lang o matagal lang nakatayo dyan? Kasi iba yung sinasabi ni Ma'am dito na tagal na daw nakatayo yan. Pag may birthday lang po, may okasyon. Oo, pag may okasyon nyo ginagamit, pero ang tanong, nililigpit nyo ba pagkatapos ng okasyon? Nililigpit yan. So masasabi mo today, kung kunwari puntahan namin dyan, mapicturean namin, talaga nakaligpit siya. Yung sa bahay po. Yung tent, ma'am, yung tent, naririnig nyo ba ako ng maayos? O sige po. Ma'am, hindi po ako nakikipag-pilosopo, hindi ko lang kung pilosopo ba sagot nyo, ako naman ay nakikipag-usap ng maayos, no? Hindi naman ibig sabihin na ako'y tumawag sa inyo regarding dito sa reklamo ni ma'am, ay kinakampihan ko na siya. Gusto ko lang malaman, Ma'am Virgie. Ako naman ay nakikiusap lang na maayos para lang malaman ang inyong panig, pero parang tipid po ang iyong sagot. So, ngayon ma'am, masabi ba natin nga kahit tanungin natin lahat ng kapitbahay nyo dyan, sasabihin nila na talagang tuwing okasyon lang nakatayo yan? Opo, kahit tayo pupunta dito, patingnan. Ang paglalagay ba ng tent, kiniklear nyo muna sa barangay bago maglagay ng tent sa gitna ng kalsada? Hindi naman po na gitna yun, sir. Nasa gilid naman lang po yung tent. Sa may harap ng bahay po. Kasi lahat naman dito, naglalagay din talaga ng tent. Pero nasa gilid, sir, hindi naman po siya sa gitna. Pero sinasabihan nyo ba, for example, ang iyong barangay regarding dyan? Opo, alam naman
Manila yan. Eh ma'am, meron kaming picture dito, halos kalahati ng kalsada ang kinukuha. Ay, hindi po. Hindi totoo. So itong picture, sinasabi nyo, hindi totoo itong picture na halos kalahati na ng kalsada kahit nakagilid at nakaakyat pa sa gutter. Sir, masyado kasi yung matanda na yan. Iwan ko kung bakit galit na galit siya sa akin. Lahat na lang nagalaw namin dito sa bahay. Nagagalit siya. Actually po, yung wala po siyang formal na complaint sa amin, pero pinapansin po namin yan at sinisita yung mga tent na mga nasa gilid ng kalsada. Kasi kung minsan, ang dahilan po sa amin, may okasyon. Totoo ba na tuwing okasyon lang nitong umano'y kabilang panig na si Virgie Centino na tinatayo yung tent? Pag may okasyon po, kaya lang, hindi na po nila naaalis o lang sitahin. Pag sinita, Tinatanggal. Pero kapag wala magsisita, nandun lang. ginagawa ko kasi parking eh. Kasi ang problema doon sa area namin, talagang walang sariling parking sa property kasi Yeah. napakaliit po. Mhm. Kaya kami naman siya, nahihirapan din kami dahil lahat po kasi ng mga kabayan dyan, ang parking ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Yes, yes. Naintindihan ko naman sir kung regarding dun sa sasakyan, kung pinaparadahan. Hindi na ako masyado manghimaso kasi yun naman talaga, it's basically parang pabahay ng gobyerno eh. O yes po. So ang nagsusupervise niyan ay kayo. Hindi yung regarding dun sa sasakyan, heavily disputed pa yung mga ganyan, nagpa-park sa kalsada or what. Pero yung sa akin lang sir, yung parang may kotse ka na nga, tapos lalagyan pa ng tent or whatever it is. Yes, So, yes, sir. it causes parang sore eye yan dyan sa may lugar. Tapos posibly, what if bumagsak yan? May malaglagan ng mga bata. I'm not just saying dito kay Virgie, bagkus sa lahat ng mga residente dun sa lugar na kung saan may ganyan na tent na hindi tinatanggal pagkatapos gamitin. Yun lang naman ang siguro gusto ko ilapit, Cap, no, regarding doon sa kung possible ba, ma-coordinate din doon sa local city hall para lang magkaroon ng inspection, ma-check yung buong lugar. Actually sir, nag-clearing din po kami eh. Sa barangay side, nag-clearing din po kami. Okay. Kaya nag-clear namin ngayon, kinabukasan ngayon na naman sila. Meron na naman ulit. Okay. Opo. Pero yan sir, pinakiusapan ko lang yan eh. Kasi yung pong manugang yan, dati po naming empleyado. Si Virgie ba to? Yes, yung Centino. Tsaka maganda sana, Cap, kung mga ganyan na mga tent, ay ma-inform sana ang barangay bago magpatayo ng said tent. No? Actually, sa amin mga nangihinap ng tent, eh, wala naman silang mga tent yung iba. Mm. Pagka po gusto naman, kaya may birthday po, meron po konting kasiyahan. Eh, pinahihirap po namin ang tent. Naiintindihan po namin yun. Pero Yeah. kinabukasan po, kinukuha rin namin. Yes. Mhm. Meron pong iba kasi na nagpagawa sila ng sarili ng tent. Yes, yes. Siguro, Cap, yun na nga yung sinasabi ko na sa mga merong tent na sa kanila talaga mismo at hindi nanghihiram sa inyo, maganda na once na gusto nila maglagay dun sa may kalsada for a said occasion, kahit papano, sasabihan lang or i-advise ang mismong barangay, Sir, magtatayo po kami ng tent, meron lang po kaming birthday. Basically, Sir, walang nagpapatupad ng ganyan na, hanggang ganito lang, ito ang pwedeng gawin, ito ang hindi pwede. Kasi parang nangyayari, parang free for all lang. Kung kailan na may clearing, biglang bait-baitan, tapos bilang pagkawala na, babalik lahat ulit. Yung usual lang, sir. So, yun lang akin siguro, Cap, ang aking suggestion na posible nyo magawa na kung saan bago maglagay ng mga tent or kahit naman mga pati yung mga parking, isaayos sana, ilagay lang sa isang side. Kasi kung hindi, then posible sila hindi ko man alam kung ano man yung ordinansa nyo dyan, mapatawan ng kung ano man, kung sakaling hindi po sumunod. Meron po kami one-side parking kasi nga wala kaming solusyon. Nag-one-side parking po kami. Okay. Eh, yung mga tent talaga kami siya. Talagang medyo marami rin din po kasi pasaway. Pero hayaan po ninyo at mas naman po natin. At mas tama po yung suggestion niyo. Actually, may mga kalaman din po siya sa sidewalk. Pinaalis ko nga po ayon niya. Sino, sir? Yung pong complainant. Si Jane. Opo eh. Edi sir, applies to all. Kung siya din meron, baklas lahat yan. Eh, yun na lang Walang po exempted. Kaya sabi ko, pag ginawa ko yan, lahat kayo sasaktan. Tama po yun, tama po yun. Dapat magkaroon ng order yung mga ganyang
mararaming tao. Kasi pagka hindi pinakilaman ng gobyerno yan, kung ano na lang ang gagawin yan, Yeah. na violation sa kalsada or sa sidewalk, at yung magkakapitbahay ang mag-aaway. Yes. So, para malaman ng lahat, ang sidewalk po ay para sa lakaran ng tao. At ang kalsada ay para sa motorista. Ngayon, dahil malilit siguro ang kalsada dyan, ang may papayo ko sa mga may mga sasakyan, magpatupad ng traffic scheme. Pag one-way tayo at pagka nagkaroon tayo ng one-way traffic scheme, meron tayong provision ng one-side parking. Mhm. Kung magagawa yung scheme na yon, handa naman akong tumulong doon bilang kami ang nasa city government, handa Okay. akong tumulong. Mhm. Pero yung mga tent na yan, talagang bawal po yan. Sabihin na natin na may birthday or ginagawang tent ng parking ng sasakyan, bawal ho talaga dyan. Okay. Okay? Alright. Tama naman yung sinabi ni Cap. Nagpapahiram siya ng mga tent ng kanyang barangay para lang pag natapos, kukunin. Pero Yes. hindi po pwedeng kanya-kanya tayo ng tent. Yes. At pagkatapos mag-event or mag-birthday, celebrate, hindi na nila i-permanent na nila. Yes, yes, Bawal tama. po yun. Mhm. Kaya dapat natin na yung enforcement, medyo diin na natin. Mhm. Pag nakita natin na gano'n, hindi sumusunod, confiscation na yan. Okay, tama. Pag ako nakapunta dyan, ikukumpiskain ko lahat dyan. Mhm. At pupunta sila sa opisina ko at magle-lecture tayo kung ano yung tama. Okay. Ang mali tama. ay dapat ang mali ay mali. Ang tama ay ang ating ipatutupad. At saka isa pa ho, kapag ikaw pag may nag-o-oppose doon sa pagbe-birthday sa kalsada na kapitbahay, karapatan po yun ng kapitbahay Yes, na magreklamo. Yes. At karapatan din ng gobyerno aksyonan at ipagbawal yung mga party-party dyan sa kalsada. Bawal din po yun. Mhm. Ngayon, kaya ko lang po sinasabing po pwede kung walang nagre-reklamo. Yes. Diba? Tama, Pagka tama. nagreklamo, talagang hindi ho dapat payagan at bigyan ng permit pag may Alright. nagre-reklamo. Alright. Pagkagawa ko ngayong hapon na to, pag kami nakita ang mga tauhan ko, pakukumpis ko dyan. Alright. At kami naman ni Kapitan Ryan Santos, after this interview, ay mag-uusap kami ng kung ano ang dapat nating ipatupad na tama dyan sa lugar na yan. Virgie, ganito no, hindi naman ikaw yung parang gusto kong habulin, no? Yung sa akin dito, para sa lahat ng mga residente, kasi ikabubuti naman yan lahat ng residente sa lugar, na kailangan magpatupad ng bawal at pwede, para lang may maayos tayong rules and regulations niyan sa inyong lugar. Okay po, Ma'am Virgie? Papa, Okay, ako ay nagpapasalamat ha, na ikaw ay sumagot dito sa aming programa. Maraming salamat sa iyo, Virgie. salamat po, sir. Alright. Okay, ma'am. So, naintindihan mo na. So, ang sa akin is, walang exempted. Kung sakali meron man kayo na nakalagay man doon, whether totoo man or hindi, dapat talaga ipatupad sa lahat, hindi lang sa isa. Opo. Wala po akong ang inaano ni Virgie din, yung bulaklak ko. Sabi ko kay Kap, pag tinanggal mo po yung tent, tatanggalin ko yung bulaklak ko. Hindi, okay. Wala naman na yung problema, ma'am. No? Ayoko naman namang himasok doon sa parte na yun. Opo. Magkakaroon naman din sila ng inspection at clearing Opo. doon sa lugar. So, bahala na yung lokal Opo. sabihin kung anong pwede at hindi Opo. pwede. Kung talagang sabihin natin bulaklak mo, hindi pwede, edi di tanggalin ko iuusog po. mo. Usog And ko, then yung tent, sabi na nga, hindi talaga pwede, tatanggalin din. Wala At po akong damay tent. din lahat ng mga Opo. residente doon sa lugar. Okay po, ma'am? Opo, masarap nga po yung karsada, malinis, di po ba? Okay. Thank you po. At Okay po, Ma'am na-actionan Jane. po. Maraming salamat po. At salamat balitaan nyo din kami. Pag Opo. once na dumating, picturean nyo, send Opo. nyo sa amin ng video para makita namin yung ginagawa ng inyong lokal. Ha? Opo, salamat po. Thank you so much.